And good afternoon, guys. Yan, good afternoon. Good afternoon. Okay, nakakain na ba kayo? Kumain na ba kayo ng lunch? Hindi pa po, sir. Bakit? May klase ba kayo kanina? Wala pa pong ulam. Ano, malakasan, maririnig ng nanay mo eh. Ayan, so basically, sa mga hindi naka-attend nakaraan, no, I'm Sir PJ Pason, your new teacher or lecturer for Biology 2. Ayan, so kung sino man yung Biology 1 yung nakaraan, so ako yung pinalit. Ayan. Then, for the second semester, okay, hanggang second semester to, ay buong second sem. Okay. So, so we have just a recap regarding the last lesson na hindi natin pa na-discuss virtually sa inyo. So, it's about the recombinant DNA. So, basically, it's a last week discussion. So, ano lang natin, recapitulate lang natin. Okay, so in this lesson, we're going to learn first to outline the processes involved in genetic engineering. And the second one, we're going to discuss the applications of recombinant DNA. So, ano nga ba yung meron sa recombinant DNA? Ano meron dito? Recombinant DNA. So, basically, it focuses about the, sabing recombinant or the combination of different DNA using the technology na meron tayo ngayon. Or tinatawag din to RNA technology. Okay? So, recombinant DNA, yan, admit natin. Ayan. So, we have here recombinant DNA. So from the environment itself, with increasing the world's population at a greater rate, human requirements for food are rapidly increasing. So basically, lalo na ngayon, no? So nagkaka-experience tayo ng scarcity, kakulangan ng pagkain. So basically, ano nangyayari? So dahil nag-i-increase yung population, therefore, pag nag-increase yung population, ano mangyayari sa ating anong magiging apekto nito sa environment natin or sa mga gagamitin natin or needs natin? Basically, tataas din. So, ibig sabihin, so kung dadami yung population, basically, dadami din yung kailangan ng tao. So, it's supplies and demands, kailangan tumaas din. So, basically, in terms of foods, kailangan tumaas din. Okay? Kailangan tumaas din yung ating quality and at the same time, yung requirements ng food processing natin. Kaya, na-discover tong recombinant DNA para mas mapabilis o para kasi nga ang ang bilis dumami ng tao, no? Ang population ng tao, ang bilis niyan dumami, per second lang may pinapanganak na tao. So basically, yung atin namang technology, at the same time in terms of food processing, mabagal. Kaya ang ginawa ng scientists nowadays, okay, gumawa sila ng recombinant DNA technology. Okay, para matulungan yung ating mga industry na makapag-create ng mas maraming supply for the human requirements. Okay, lalo na sa pagkain. Basically, sa pagkain, maraming nangyaring recombinant DNA na minodified para makapag-create ng panibago. Okay? So, next, we have the rapid increase in industrialization has stored up an environmental pollution and industrial waste are directly allowed to mix the water which has affected aquatic marines and indirectly human beings. Therefore, these issues urge to be addressed through the modern technologies. So basically, dahil nga sa nangyayaring mabilisang pagdami ng tao at kailangan mag-infrastructure yung mga tao ng technology, kailangan din nilang makisabay kasi dumadami ng tao. Pero at the end, meron tong side effects. So, hindi naman lahat naman ng bagay sa mundo laging may side effects. Although nakakabuti to sa atin, still meron yang disadvantages. Okay? So basically, itong mga nangyari daw industrialization, lalo ding tumaas yung environmental pollution natin, not only the air pollution. Ano pa bang mga different pollution na na-experience natin ngayon? Aside from air pollution, ano pa? Air pollution lang ba ang naapektuhan or napuproduce ng ating industry as well as with the water pollution? Water, sir. Okay, ano pa? We have also the waste. Ayan, industrial waste, naging problem yan ngayon sa ating environment. Kasi nga hindi na yan, di ba nakaraan na balitaan nyo yung nangyari sa Palawan na nagkaroon ng leak. Di ba? Yung mga industrial waste nila napupunta na sa
sa dagat. Kaya di ba parang pansamantalang pinasara yun for renovation kasi yung kanilang sink, okay, yung mga septic tank nila naglilik na papunta sa dagat. Eh di ba dagat yung pinakaano nila popular doon for the tourism. So ayun, kailangan mo na ipasara nila. Okay? Kasi nga ayun ang naging apekto na yon ng industrial technology, kung paano nag-a-advance yung ating technology. So hanggang ngayon naman it's still an issue of technology. Hindi naman nawawala yan. So it's a part na yan ng technology natin na naging issue. Okay? Na hanggang ngayon hindi pa sila nakakahanap ng magandang solusyon kung paano yan pangalagaan. At the same time, hindi siya maka-apekto sa environment. Although gumagawa sila ng different laws and strategies under the LGUs para cooperate yung ating mga company para makapag-less sila ng waste and pollution sa ating environment. Okay? So, we have here the recombinant DNA. Okay, technology or the DNA technology has led to other advances in the creation of genetically modified crops and identification and treatment of genetic diseases. So, ibig sabihin, dahil sa ating DNA technology na to, nagiging advanced na tayo. Okay, basically yung ibang country, so they are under of different GMOs, crops. So basically yung mga una nila talagang kinumbine yung mga DNAs through the plants. Okay, sa plant propagation inuna nila. So, syempre delikado pa kasi sa tao yan kasi sabi ko nga, lahat naman ng technology meron pang mga disadvantages yan na hindi pa natutukoy. Okay, hindi pa natin alam kung ano yung pang short-term goal ba to or pang long-term goal yung ginawa nila sa mga technology natin. Okay? So, basically, or the use or the advantages of the technology is kaya niyang i-treat yung mga iba't ibang diseases. 'Di ba kung dati ba nung sinaunang panahon, 'di ba, wala naman mga gamit para mag-operate. So basically, ginagawa nila dati is manual, then through herbal lang. Kung mga herbs lang ginagamit nila para mapagaling yung gamot. Pero ngayon kasi nag-evolve na yung ating technology. So nagkaroon tayo ng different device and technology para ma-treat yung mga different diseases. Kahit naman ngayon, di ba, naging problem pa rin yung although marami ng vaccine na lumalabas para sa COVID natin, at least nababawasan yung worry ng tao. So ayun isa sa mga advantages ng ating DNA technology. At the same time, so we have biotechnology is the manipulation of organisms or their components to make useful products and has been used for thousands of years to make breed using yeast and selectively breed livestock for desired traits. So basically, isa sa mga nagamit din ng biotechnology natin is makapag-create, for 1,000 of years, makapag-create sila ng iba't ibang desired traits. Pag sinabing desired traits, kagaya ng apple. Di ba yung apple ngayon? Ano ngayon ng apple? Dati yung alam lang natin kasi apple is, what is the color of apple? Red po. Red. Pero ngayon, meron ng Green. green. So basically, they are under the biotechnology. Nabago nila yung traits. Kaya nilang palitan ng kulay. Another, the tomatoes. Okay? Green lang, tapos pag nahinog, di ba ngayon, naging orange siya, nagbabago. Okay, kasi yan yung gustong desired na color ng isang scientist. So basically, nababago na nila. Okay? Ang dami ng GMO crops na nababago. So basically, hindi natin alam na yung mga kinakain na pala natin ngayon is under na yan ng biotechnology. So dumaan na yan ng biotechnology. Kasi nga, nagkakaroon ng scarcity. So kung walang biotechnology, hindi na sapat yung supply na kailangan ng tao para ma-sustain or mag-survive. So kailangan nilang mag-create ng other or mag-modify ng ibang organisms para ma-sustain pa rin yung pangailangan ng tao. Not only with the apple, the tomatoes, with different corns, ang dami ngayong na-GMO na under ng GMO aside from corns, yung rice natin, di ba napapansin nyo, ang dami ng breed. Okay? Ang dami ng iba't ibang uri ng bigas natin ngayon without knowing they are already done or undergone the process of biotechnology. Kaya dumadami sila.
So biotechnology today means the use of DNA technology techniques for. So saan ba ginagamit? For studying and manipulating genetic material. So unang-una, so ginagamit yung biotechnology at the same time yung DNA noon para pag-aralan at i-manipulate yung genetic material. Kaya napapansin nyo ngayon, hindi na masyadong uso yung fertilizer. Bakit? Yung ibang rice natin, mga butil ng bigas, kaya nilang mag-sustain or mabuhay ng walang fertilizer kasi nga minodified na sila. Okay, ibig sabihin yung butil na yon is nilagyan na yon ng mga DNA na kayang labanan yung mga peste. Okay, kaya hindi na kailangan ng fertilizer. So isa yan sa mga advancement na ginagamit ngayon, pinag-aaralan nila. Another, they're using this for in means of modifying specific genes. So, ibig sabihin, kaya nilang baguhin din yung genes. Sabi ko nga, kung gusto nila ng color ganito, tapos ganito yung kalabasan, lahat magagawa yon. Kasi kaya nilang i-modify lahat ng DNA. Diba kung nabalitaan nyo yung nasa Jessica So, yung may sobrang yaman na tao, then namatay yung aso niya, anong ginawa sa aso niya? So, dahil mahal na mahal niya yung aso niya, pinakuhaan niya yun ng DNA. Anong ginawa sa DNA niya? Okay, yung DNA ng aso na yung binuhay ulit. Gumawa ulit ng panibagong aso na the same traits ng aso ng may-ari. Okay, doon yung sa ibang bansa ginawa kasi wala naman tayong technology sa Philippines na kayang gawin yon, kayang i-modify. Pero in the other countries, napaka-rampant na, napakasikat na tong DNA technology na to. Kahit nga yung tao, di ba, basically, kung gusto mo ng mga ganitong anak, kaya na nilang i-modify. Di ba, kilala nyo si Joel Cruz. Sino familiar kay Joel Cruz? Siya yung may-ari ng aficionado. Di ba napansin nyo? Ang dami niyang anak, but wala siyang asawa. Di ba nakita niyo siya sa Jessica? So, sobrang dami niya ng anak at may twins, may triplets siyang anak. Bakit? Paano kaya nangyari yon? Wala nga siyang asawa. Using the DNA technology. So, basically, kaya niyang i-modify. Bawa, ang gusto niyang anak is 3. Kaya nang gawin yon through the use of technology. So, ganun na ngayon, ka-advanced yung technology. Okay, kaya niyang i-modify. Diba? Hindi niyo ba nakita si Joel Cruz? Diba, ang dami niya ng anak? Nasa 7 na yata yung anak niya. Nasa 7 na. Tapos iba't ibang lahi yun. Okay? Pero meron sperm cell galing sa kanya. Okay? So parang minodify niya lang na may magkaroon ng Russian na lahi, iba't ibang country. Okay, parang pinagawa niya yung DNA niya, yung sperm cell niya ng iba't ibang lahi ng tao. Okay? Then pinagawa niya ng twins. Yung unang pinagawa niya kasi twins eh. Then ngayon meron siyang triplets na anak eh. Basta nasa 7 na yung anak niya. Lahat yun ay nag-undergo ng DNA technology. Okay? Parang naghanap siya ng surrogate parent, then in-inject doon sa babae para pero dinadala niya yun, nabuntis yun siya, pero modified na kung ilang bata yung mabubuo. So ganun na advanced yung technology ngayon. Then aside from that, we have the biotechnology today is means to use moving genes between organisms. So, ibig sabihin, kaya niyang i-move yung genes papunta sa ibang organisms. So, pwede sa hayop, di ba? Napapansin niyo, marami ng hayop ngayon na nanimutate. Okay? Anong ginagawa sa ibang hayop ngayon? Kino-clone sila para makapag-create ng panibagong uri ng hayop. Basically, ganun yung ginagawa. Okay? So, mamaya may isusunod ako sa GC nyo. It's about creating God. Sabi nga nila, kung nagmo-modify daw tayo ng different organisms. So, parang ginagawa daw ng tao is, we are playing gods. Okay? Parang naglalaro na lang daw tayo ng yung tao ngayon. Kung ano na lang yung gusto nilang naisip, gusto nilang gawin, ginagawa na because of the biotechnology. Next, we have here. Ayan. So, ito yung mga example or mga naging application ng ating recombinant DNA. Is widely used in genetic engineering, the direct manipulation of genes for practical purposes. It is constructed when scientists combine pieces of DNA from 2 different sources to form a single DNA molecule. So, ganito ka komplikado yung ginagawa, no? So, from 2 different
species or different sources of DNA, ginagawa nilang isa na lang yon. Okay? Ibig sabihin, kung naghahanap tayo ng isang characteristics or ng isang trait sa isang bagay na or sa dalawang bagay, gusto natin pagsamahin yun, maging isa na lang kayang gawin yon ng rDNA technology. Kayang-kaya nilang gawin yon. So ito na yung mga example ngayon na modified nila without knowing na ginagamit na pala natin. Unang-una, modified trait insulin product. So sino ba dito sino nag-i-insulin? Mga nag-i-insulin na dito, basically they are made from biotechnology or through rDNA technology. So gene modification, insertion of human insulin gene. So ito yung, di ba, pang yung insulin is para sa blood sugar, yung matataas na yung sugar, so kailangan na nagturukan ng insulin. Meron ba ganitong parents dito, naggaganito? Kaya niya si Doc G? Dr. Gonzales? Teacher niyo ba siya? Hindi po. Ay, hindi. Okay, nag-i-insulin na yun si Doc Chi. Okay, ang teacher siya ng ABM. Nag-i-insulin na yun, basically, kasi nga dahil sa sugar niya. So, the recipient organism, alam niyo kung saan galing yung insulin niyan? From bacteria. Okay, basically, lahat naman ng gamot, di ba? Kagaya ng virus. Paano ba kinakalaban yung virus? Mag-create lang din yung scientist ng virus lang din. Pero yung virus na yun ay kaya niyang kalabanin yung virus na kumakalat ngayon. Basically, ganun yung ginagamit ngayon na mga gamot. They are made of bacteria. Kung saan yung bacteria na yun, kaparehas ng bakteryang nakakasakit, pero ang purpose niya is patayin yung mga bacteria or yung mga bad bacterias. Okay, para palitan ng good bacteria. Kaya nawawala yung mga sakit. Okay, mga viruses. Basically, lahat ng mga gamot natin merong ganyan. Okay? So, nag-create yung mga scientists ng panibagong bacteria para kalabanin ulit yung bacteria na nagsasanhi ng sakit or ng virus. Ganun ginagawa nila. So, anong application nitong insulin na to? In the medicine, the production of human insulin in bacteria, human used today by more than 4 million people with diabetes. Sabi ko nga, di ba? So, basically, itong mga diabetic nating tao, yung iniinom nilang gamot at the same time yung insulin ay yung recipient organisms yan ay galing sa bacteria, which is good bacteria na kasi nga ginagamit na siya to cure diseases and treatment. Then another, pest resistance. So gene modification, we have insertion of Bt toxin gene. So it was the recipient organism, galing siya sa corn. Okay? So application niya in the field of agriculture. So the production of corn plants with increased resistance to corn borer. So ibig sabihin, so ito yung sinabi ko kanina na merong mga corn na hindi na nakailangan ng fertilizer or mga gamot para mapatay yung peste or mga hindi na kailangan ng pesticide. Okay, di ba? Isa sa mga sanhi ng pagkakasira ng mga crops natin dahil sa mga peste. Pero itong corn na to ngayon, ang tinawag nila insertion of Bt toxin gene. So, meron na siya ngayong ganitong gene modification kung saan kaya niyang mabuhay kahit hindi siya lagyan ng pesticides. Okay? Sabihin, kaya niyang labanan. Sabihin, meron siyang properties or amoy na aayawan or hindi lalapitan ng mga peste. Okay, ganun na ka-modified ngayon yung ating mga plants, karamihan sa plants. Another, we have delayed ripening. So ito naman ang purpose naman niya. Minodified niya yung traits na dapat daw. Di ba yung mga kamatis ngayon mabilis mahinog. Papansin niyo ba? Mabilis nang mahinog yung mga tomato. So dahil ngayon sa gene modification of disruption of the gene of ripening enzymes. So syempre yung recipient natin is organism is the tomato plant. So ano yung application niyan in the field of agriculture? So the production of plants with the fruit that have delayed ripening fruits, these fruits will. So basically, itong ginamit nilang disruption of gene for ripening enzyme. So parang pinalitan nila. 'Di ba? May mga 'di ba naturally nahihinog talaga yung mga yung mga fruits natin. So dahil sa modification ng ating biotechnology or ng rDNA technology natin, kaya niyang padilehin. Ibig sabihin, papatagalin niya yung paghinog ng isang bagay para hindi agad masira. So may mga ganito na ngayong products
sa agriculture field natin na para maiwasang masira agad or mabulok agad, pinapatagan nilang mahinog yung isang prutas. Okay, nadi-delay. For example, after 3 days, dapat mahinog na to. Pero dahil sa modification, kaya nang i-delay yan. Aabot yan ng 10 days bago masira. Di ba nagkakaroon na naman ganun? Mas tumatagal na yung expiration date. Okay, ng mga fruits ngayon, ng mga vegetable. Dahil sa rDNA technology. Aside from that, we have here the chymosin production. So the insertion of gene for chymosin. Another is a recipient organism of bacteria. So ano naman yung application nito in the field of industry? So anong purpose nitong chymosin production na to? It enhanced the large-scale production of chymosin. This enzyme served as the substitute for the rennet in coagulation of milk. Rennet has to be harvested from cups. The large-scale production of this enzyme in bacteria provides an abundant supply of this important component for the cheese production industry. Ayan, papansin nyo? So, di ba alam naman natin na yung ating mga keso, ayan, yung mga cheese natin, saan ba nanggagaling yan? Basically, galing yan sa mga milk, tama? So, it made of bacteria. Alam niyo bang made of bacteria din yung mga kesong kinakain natin, pero which is good bacteria naman. So para makapag-produce ng mas marami, so gumagamit sila ngayon ng chymosin production. So, instead na milk or galing talaga sa sa original milk ng mga ating mga hayop. So basically kaya na nilang gayahin kung ano yung enzymes meron doon sa milk na originally galing sa mga hayop. Kahit wala nang hayop, kaya na nilang mag-produce ng ganong uring milk. Okay, because of the chymosin production. Okay? At yung milk na yon ay ginagawang basically for cheese production industry. So ang dami, it's just an example. Kaya napapansin ko, nung tinignan ko yung job street nyo, okay, that may makita akong, aside from this na binanggit dito sa module nyo, that meron pa kayong nabanggit na iba. Okay, yun dapat inasahan ko doon kasi yung iba yata, konti lang, or iba isa lang nabigay. So, naka-apekto yun. So, dapat, kasi nga, ang dami na ngayon, di ba? So, yung iba nga, walang naibigay. Yung iba pa yung naibigay. Basically, ang dami na ngayon, guys, recombinant DNA technology. Okay? Na ginagamit natin. Okay? Without knowing, nag-under pala yan ng biotechnology. So, yun lang sa mga example. So, recombinant DNA techniques, bacteria are the workhorses of the modern biotechnology. To work with genes in the laboratory, biologists often use bacterial plasmids, small circular DNA molecules that replicate separately from the larger bacterial chromosomes. So sabi nga natin na yung bacteria is yung pinaka-workhorses of the modern biotechnology. Kasi nga, di ba, basically, yung mga bacteria din naman yung dahilan kung bakit nabubulok yung mga halaman. Bacteria din yung dahilan kung bakit nabubulok yung mga sugat ng tao, di ba? May mga ganong nangyayari. So, dahil sila yung dahilan, sila din ngayon yung gagamitin ng mga scientists or biologists para, kontrahin yung mga bakteryang pumapatay or nagsisira ng, destroy or diseases sa isang organism. So, sila din yung gagamitin. Paano ginagawa yan? So, it will undergo with the different techniques. Paano maano yung recombinant DNA. So, syempre, since we are just a normal people, hindi natin kayang gawin yon. Only biologists can do that. At the same time, kailangan nila ng different devices and apparatus para magawa yon. Yan. So, basically, kukunin nila yung plasmid, no? Ang mga bacteria natin. Then, anong gagawin nila dyan? I-modified nila yan. Okay, so ayan, so basically ito yung mga steps ng ng pagkuha ng bacteria based on the recombinant DNA technology. So una, may bacteria tayo dito. So yung bacteria na yan, kukuhain yung plasmid niya. Anong gagawin ng plasmid niya? Ayan, the gene inserted into a plasmid. Then hahaluan din siya ng another gene from the different organism. So pag i-combine nila yan, kaya nagkakaroon ng recombinant DNA plasmid. Then, yung nakuhang gene, pagsasamahin yan sa iisang, sa isang bacterium, ibabalik siya. Okay? Ibig sabihin, kinuha yung plasmid ng bacterium na to, nilabas saglit, then, anong ginawa? Nilagyan ng other DNA chromosomes or genes ng ibang organism, then binalik ulit siya. Okay? Sa ating bacteria.
That's why itong bacteria na to ngayon, hindi na siya totally nakakasira. Okay? Ito yung tinatawag ngayon natin ng pangkontra na. So instead na isa siya sa sisira ng ating ng ating mga plants or ating katawan, hindi na siya sisira, isa na siya sa magkontra doon. So ganun ginagawa, modification ng ating biotechnology. So napapakinabangan. So instead na masamang siya, bacteria, naging good bacteria na. Okay? Diba? Ganun katindi yung ginagawa ngayon under the biotechnology na hindi natin alam na, which is ang dami na pala ginagamit natin ngayon nag-under ng biotechnology. So the gene cloning in the bacterial plasmid. So the plasmid extra chromosomal piece of DNA not necessarily for survival that can be transferred between the bacterial cells. So sabi nga dito, hindi naman daw lahat ng nagkakaroon ng recombinant DNA and biotechnologies nagtatagumpay. So possible maraming namamatay din dyan. So basically, dinojoin nila yan sa test tube para mabuhay. Pero not all na lahat ng experiment nila is nagsasucess. So may possible din na nasira. Kaya nagtatry yan sila paulit-ulit. Ang daming beses yan sila nagtatry ng experiment, din ino-observe nila kung ano naging epekto. Ibig sabihin, hanggang ma-perfect na nila yung formula, nakuha nila yung tamang temperature na dapat lang nito at kung gaano siya katagal mag-stay sa katawan or mabubuhay. So nakuha nila yung tamang formula. Kaya nakapag-create na sila ngayon ng mga different vaccines. Ganun kahaba yung proseso na ginawa nila. E nag-a-under pa yan ng clinical trial kung tagang effective siya. So basically, ganun lang ginagawa, no? So masilang ginagawa yan ng mga scientists natin. So ganun sila kagaling. At the same time, ganun sila patience na antayin kung ano talaga yung maging result ng ginawa nila. So DNA ligase is an enzyme that seals the bonds between the restriction fragments and the purified DNA and the vector of the interest are cut with the same restriction enzyme. The resulting DNA molecule is a hybrid of two DNA molecules, the interest molecule and the vector. In the terminology of genetics, this intermixing of different DNA strands is called the recombination. So, ang ibig sabihin ng recombination ay nag-extract tayo or nagkaroon tayo ng mixing of from one DNA molecules to another. So, pag pinagsama natin yung dalawang yon, ayun yung tinatawag na recombination. Bakit recombination? Kasi binalik natin doon sa pinanggalingan niya. Kinuha lang natin yung plasmid niya, then nag-insert tayo ng panibagong gene, then binalik natin kung saan siya nanggaling na organisms. Kaya ang tawag doon ay recombination. Okay? So in this figure, using the enzyme of DNA ligase to make the recombinant DNA. So basically, yung DNA ligase na to, ito yung ginagamit para kunin yung ating DNA ng isang organism. Ayan. Yung restriction of enzymes. So the cut of sugar phosphate backbones. And basically, parang hatiin nila yung mga DNA or magbabawas sila kung ano yung gusto nilang traits na mangyayari. So, hanggang sa ma-perfect nila. Dito. Okay? Ma-perfect nila yung yung dito. Ma-perfect nila yung gusto nilang traits sa isang organisms. Yun na yun ay doto. Okay? So, then, we have here the new hybrid DNA molecules, also called the recombinant DNA molecule, and the technology is as the recombinant DNA technology. So, ibig sabihin, yung nagawa na nating breed or tinawag nating new hybrid DNA molecule, ang tawag sa kanila ay, pwede rin siyang tawagin as the recombinant DNA molecule, tapos yung technology na ginamit, magiging recombinant DNA technology na. So, doon nangyayari yung mga term na yan na ginagamit ng scientists natin. Ito, gene cloning. The original plasmid is called the cloning vector. A cloning vector is a DNA molecule that can carry foreign DNA into a host cell and replicate there. Okay? So, napapansin natin dyan, ayan. Kung ito yung donor, so meron tayong vector kung saan nanggaling din sa panibagong organisms, then anong gagawin natin? I-clone yan. So, cloning of genes. So, ito yung mga possible na ginawa doon sa aso na sinabi ko sa inyo kanina na yung aso ng isang mayaman, pina-clone niya, okay, nagaya
Namatay kasi yung aso niya, so gusto niyang mabuhay ulit yon. So dahil hindi niya na mabubuhay yon, so ang ginawa na lang ng scientist, kinuha yung DNA niya. So nagkaroon ng cloning. Ito yung process na ginawa. Kinuha yung DNA niya, then nilagay doon sa panibagong organisms para makapag-create. So pag nag-mix na yan, okay, mag-undergo na yan ng recombinant DNA molecules, then mabubuhay yan, so hanggang sa dadami at makreate na yung cloned na aso. So ganun basically nangyari. So it's some bacterial cells. Okay, some bacterial cells do not accept foreign DNA easily. Ibig sabihin, pag foreign yung organisms natin, hindi agad-agad yan tatanggapin. Di ba? Meron nga sinasabi sila na hindi compatible. Di ba? May mga ganon. Yung dugo mo dapat yung type A ka at type A lang. Yung mag-donor sa'yo. Okay, may mga ganon. Di ba? Dapat compatible. So basically, pag foreign, pag sinabing foreign, sa ibang hindi mo kauri. For example, yung aso natin dito, yung aspin na sinasabi, hindi agad-agad yan mabibreed. Sa Shih Tzu, sa Bulldog, hindi agad-agad yun kasi magkaibang breed yun. Lalo na pag mga foreign. Okay? Mga foreign cells, hindi agad-agad. Pero, marirecombine sila. Pero hindi agad-agad. Hindi ganun kabilis. It needs different clinical trials para maging success yung ginagawang cloning. Basically, ganun din sa mga tao, di ba? Uso na ngayon, may cloning na bang nagsasucess ngayon? Basically, yung nilang cloning is sa mga hayop pa lang. Okay, sa hayop commonly yung mga cloning na yan. Diba? Mamaya may isasend ako sa inyo video about kung ano yung nabubuo during the modified organisms. So, storing of clones, genes, in DNA libraries. So, basically, meron din tinatawag na libraries. No? Akala natin yung school lang may libraries. Meron din pala yung DNA natin. So, genomic library that is made using bacteria is the collection of recombinant vector clones produced by a cloning DNA fragments from one entire genome. So, basically, tinatawag din silang genomic library kung saan, nandoon yung collection ng different, vector clones produced by a cloning DNA. So, ibig sabihin yung mga cloned na DNA natin or mga organisms, nilalagay yan sa isang collection. Ang tawag doon ay genomic library. Ibig sabihin, ini-stack yun doon. So, may exact temperature lang dapat doon para mabuhay yung ating cloning at hindi yan dapat masyadong mainit at hindi rin masyadong malamig para mag-survive yung na-clone. So, doon nila nilalagay, genomic library. Another is a bacteria. Saan yan? Kung napapansin natin, parang CD disk lang din siya, no? So, kada layer, meron niyang mga different, na-combine na mga DNA, genome. So, amplifying DNA in a vitro, the polymerase chain reaction or the PCR. So, polymerase chain reaction or the PCR is method of making multiple copies of DNA sequence using the enzyme DNA polymers in vitro. It helps to amplify a single copy of a few copies of DNA into thousands to millions of copies. So ganun ka So ang purpose pala ng PCR na to, kaya niyang i-multiple copies lahat ng DNA. For example, meron nang na-clone may na-clone na. 'Di ba nga sabi natin, hindi lahat ng kino-clone ay nagsa-success. Possible namamatay yung iba. So, paano yun? Ay ulit-ulit sila sa gumawa ng organism. So, dahil sa PCR na to, kaya niyang i-multiple copies. Ibig sabihin, kaya niyang kopyahin ulit. Pero nung na-combine or may na-clone na mga genome or DNA sa isang genomic library, kaya niyang padamihin yon. So, kaya niyang multiple copies yon. Kaya kung nag-failed man yung unang experiment, meron pa silang magagamit. Okay, ganun karaming trials yung ginagawa ng scientists bago nila nakukuha yung perfect na formula sa isang vaccine. Lalo na yung sa COVID ngayon. Basically, ang daming trials ginawa nila dyan. Okay? Para makuha talaga yung tamang formula na kayang labanan or kaya ding i-counterpart yung virus na meron ngayon. So, kailangan din lang gumawa ng virus. So, napakadelikado niyan. Okay? So, para hindi sila paulit-ulit nakukuha ng DNA sa tao ulit, so, kailangan nilang gumawa ng multiple copies of DNA. So, using the PCR.
So the three-step cycle is heating, cooling, and replication. So basically, ito yung tatlong step para makuha natin yung DNA molecules ng isang organisms. So this brings about a chain reaction that produces an exponentially growing population of identical DNA molecules. So ibig sabihin, ito yung tatlong cycle, no? Or step na nag-undergo yung mga ano natin, in experiment na biotechnology. Mama! Nagmo-modify tayo. Tignan mo yung message ko sa'yo. Pakita mo kay ate, mababaliw yun. Pa-mute na lang tayo dyan, Iyo. Sino ba yan? Ate Sol, about sa sapatos to. Di ba naghahanap pa din siya? Tignan mo. Nako. Pa-mute na lang tayo dyan, Chuaso na. Ay, sorry sir. Kasi nagugulat yung mga DNA natin dito. Ayan. So, nag-a-undergo sila lahat ng different cycle, which is the heating, cooling, and replication. So, di ba, ang daming prosesong ginagawa bago ma-create yung replication. So, pag nag-replicate naman tayo, parang gagayahin natin yung original, tapos kaya natin. So, dadaan muna yan ng heating, then i-cooling na naman, then saka lang nag-aaral ng replication. So, the key to PCR is an unusual heat-stable DNA polymerase called the Taq polymerase. So basically, yan yung process kung paano ginagawa yung mga may mga certain heat na kailangan. And basically, ito yung una, heating or the original DNA molecule. So iinitin siya, it's about 94 degrees Celsius. So although hindi naman kumukulo yan kasi yung kumukulong tubig is 100 degrees Celsius. So malapit na. So mainit pa rin yan. Denaturation, DNA primer, deoxyribonucleic and triphosphate. Ayun na nangyayari dyan. So basically, ang hirap intindihin yan in terms of us kasi hindi naman tayo biotechnology, hindi tayo biologists. So ba't pinapakita dito kung paano yung process? Priming. So ibig sabihin, nagkakaroon ng priming ba, no? So after ng heating, pinaprime, parang may coating na ilalagay. Kasi nga, gagawin nila dyan ay i-modified nila kung anong dapat meron. Then after ng heating and priming, mag-under siya ng cooling. So ibig sabihin, papalamigin naman siya ng about 65 degree. Then pag nag-cool na yan, yung DNA polymers, maging ganito na structure niya. So nababago yung kaniyang haba, at the same time yung traits niya. Then we have the extension DNA primer. Then uulitin siya, i-repeat siya. Okay? Para ma-double check, kumbaga. Basically, hindi lang isang beses yan. So, after ng tatlong steps na yan, uulit-ulit yan, i-repeat ulit nila para masigurado na lang na copy. Okay? Kasi ang hirap kaya magkaroon ng replication. So, kailangan kung ano yung composition niya, diba? Dapat ganun din yung makakopya niyang genes at the same time yung DNA. So, meron tayo ditong different cycle. So, the first cycle, 2 DNA molecules. Second cycle, 4 DNA molecules. Third cycle, 8 DNA molecules. And the fourth cycle, umaabot ng 16 DNA molecules. So, ito yung mga different waves kung paano nagkakaroon ng replication. So, una, kaya sabi nga natin dito, repeat. So, hanggang magkaroon siya ng fourth cycle. Hanggang umabot ng 16 DNA molecules. So, kasi ito, isang lang to eh. Isa, tapos dalawa, per cycle pa lang yan. So, ulit yan ulit, mag-repeat. So, madadagdagan ulit, kaya magkakaroon yan ng hanggang fourth cycle. Depende kung anong replication gusto mo. Bawa, yung ugali lang gagayahin, o kaya yung height, o kaya yung balat, yung skin mo lang yung gagayahin. So, depende yan sa cycle kung anong DNA ipapasok ulit. Okay, ganun ka haba yung proseso ng replication, basically. Then, application of recombinant DNA technology, many fields benefits from DNA technology and genetic engineering. These are found in, so basically saan nakikita natin? Medical application, number 1 yan. Unang-una yung mga gamot. Ayan, yung mga vaccine, basically, unang-unang application na itutulong or advantages ng recombinant DNA, nakakatulong talaga sila sa medical applications. Bakit? Kung wala itong mga recombinant DNA, ang daling mamatay ng tao. Kasi nga, walang gamot, di ba? So, laking thankful din natin sa mga ganyan. At least nagkaroon tayo ng mga ganyang uring DNA technology na kayang labanan, i-prolong. Alam niyo ba kung ano yung isa sa mga advantage, benefits natin sa genetically modified organisms? Kaya niyang i-prolong yung buhay.
Diba? Dati kasi kung ito na yung cancer, kung sakit mo is ganyan na, tapos hindi mo pa alam kung paano i-treat, basically, mamamatay na agad. Pero dahil sa mga biotechnology and recombinant DNA technology natin, napuprolong ang buhay. Okay, napapahaba. So instead na ito na lang yung lifespan ng buhay mo, napapahaba pa. Kasi nga meron ng gamot. So unang-una naka-apply nun is through medical application. Pangalawa, pharmaceutical products. So ito naman, in terms of, ito yung mga maparitoke, di ba? Napapansin natin, di ba? Kaya nang gawin yon. Okay, ayan isa sa mga application yan. Sa pharmaceutical, kaya nang gayahin yung mata, yung ilong, patangusin yung ilong, di ba? Magkaroon ng magandang bodybuilders, kaya ng yung through pharmaceutical products. Next, forensic evidence and genetic profiles. So basically dito sa forensic evidence and genetic profiles, so ito nababago din natin yung mga, diba may mga tinatawag sila pag may mga namatay, kailangan i-forensic exam kung totoo talagang ito yung kinamatay niya. So kaya nang gawin yun. Di ba? Ano napapansin niyo, di ba pag may namatay ngayon, through forensic exam, kaya nang i-identify kung anong ikinamatay ng taong to because of the application of the recombinant DNA technology na detect nila. Yung tinatawag na autopsy, it's a part of forensic evidence na kaya nilang i-detect. Diba? Ano nangyari ngayon kay sa TV, nagbalitaan natin, si Dacera, alam na si Dacera, diba kahit patay na siya, ongoing pa rin yung forensic exam sa kanyang katawan. Bakit? May kinuhang DNA doon na kayang i-identify, iti-trace nun kung ano talaga yung sanhi ng pagkamatay niya. Okay, basically ayun yung mga advantages ngayon na nagagamit na, okay? Although matagal-tagal na itong ginagamit, no? At least nagbo-boom siya hanggang ngayon. Another environmental cleanup. So, isa sa mga naging application nito is through environmental cleanup. Sabi nga natin, meron na tayo dito ngayong may mga organisms na tayo or crops na kayang kalabanin yung mga pest. Okay? Yung mga different pests na kayang pumatay na or sumira ng ating mga kalikasan, kaya na nila yon. Okay? Through the recombinant DNA technology, mas naki-clean up daw yung ating environmental. Pero syempre, laging sinasabi dito is the advantages. Kasi ikaw ba, magpo-promote ka ba ng isang bagay na sinasabi mo is mga negative? So basically, lahat ng sasabihin mo is good side. So para tangkilikin yung isang product. Okay? So basically, although meron yan guys, so hindi naman sinasabi natin na malinis lahat ng mga yan. Laging may side effects yan. At merong epekto rin yan sa environment. Not totally, okay, na nakakasama, pero at least nakakatulong for the meantime. So it's a give or take lang naman, di ba? Parang kailangan mo lang mag-take ng risk para mag-survive tong mundong to at makatulong, basically. Then agricultural applications. So basically, ang dami na itutulong yan in terms of agriculture. Sabi nga natin, dumadami yung different crops ngayon. Sabi ko nga kanina, yung different varieties ng rice, ang dami na. Okay? Dati ang alam lang natin, NFA, mga ganyan, no? Pero ngayon, ang dami ng uring variety of rice. NFA is one example of recombinant DNA technology of rice. Okay? Minodified na lang yan. Okay? Yung NFA na rice. Then yung iba, na modified na lang din yung iba. Kaya dumadami na yung varieties ng natin, ng rice production. So, ano naman yung limitation ng recombinant DNA technology? So, unang-una, so ito naman, kayo na mga advantages yon. Ito naman yung mga disadvantages. Sabi ko nga, although nakakapagbigay sila, malaking tulong na ibibigay nila, na idudulot nila sa ating kalusugan at the same time with the environment, sa ating pagkain, meron din silang limitation. Unang-una, destruction of native species in the environment and genetically modified species are introduced in. So basically, nasisira nila, diba? Yung mga original na species, so nasisira nila yung environment. Kasi nga, possible yung genetically modified species nila is iba yung purpose, iba yung way ng paggamit ng environment. Okay, or iba yung adaptation niya sa environment. So nasisira nila. O isasama sila doon, nakagawa ng panibagong uri ng ng peste. Pag isasama sila doon sa mga naunang peste, anong mangyayari? Masisira, madidistract kasi iba yung ginagawa ng organism na to sa ginagawa namin. So nakaka-distract yun.
Okay? So, ayun yung una. Pangalawa, resilient plants can theoretically give rise to resilient weeds which can be difficult to control. So, possible daw yung mga resilient plants na to, okay, magbibigay din ng mas mataas na resilient weeds which can be difficult to control. So, di ba, may mga modified tayo yung mga plants ngayon na pag nag-propagate sila, ang hirap din silang pigilan. Okay? So, may mga ganun. So, dahil di ba, sabi nga natin kanina, ang purpose naman talaga ng genetic modified organisms is paramihin yung supply kasi nga nagkakaroon ng scarcity, ng kakulangan ng mga crops. So may mga ibang plants daw na hirap i-control na. Pag dumadami na, nagiging overproduce. Ang hirap na i-control. Isa yan sa mga limitation ng recombinant DNA technology. Another, we have the cross-contamination and migration of proprietary DNA between the organisms. So, nagkakaroon ng cross-contamination. So, possible, hindi yan nagiging successful yung iba. Sa iba, yung ibang pag-breed, naapektuhan yung ibang breeding ng ating, ng ibang organisms. Another, recombinant organisms contaminating the natural environment. Okay, kaya nyo i-contaminate yung natural environment. Kasi nga, binabago niya, di ba? Kung ito yung ginawa, ito yung nangyari dati naturally nung dumating na itong mga recombinant organisms, okay, mako-contaminate niya yung natural environment. So, possible, mapapalitan niya. So, without knowing ngayon, wala tayong kaalam-alam na unti-unti na palang pinapalitan ng mga recombinant organisms yung mga natural, vegetable natin, natural fruits natin. Unti-unti na palang napapalitan yan. So, yan yung mga limitation. Okay, nawawala na yung natural environment natin. Puro na lang modified lahat. Okay? So, then another, the recombinant organisms are population of clones vulnerably in exact same ways. A single disease or pest can wipe out the interpopulation quickly. So, ito naman yung disadvantage. Alam nyo ba na, naniniwala ba kayo na yung virus natin ngayon is isa lang to sa mga nag-failed na experiment ng scientists? Do you think? Naniniwala kayo doon? Nagawa lang din to ng tao. Niwala ba kayo? Tao lang din gumawa ng virus. Nag-failed lang yan. Opo, sir. Ayan. So, basically, doon lang talaga nanggaling yan. Nag-failed lang yung tao. And kaya naging rampant siya. Sinisi nila yung bat. So, yung bat na yan, possible nakakuha yun ng, ng isang bacteria or ng virus na gawa ng tao lang for the use for recombinant DNA technology. Kaya yun yung naging cause. Sabi nga dito, kahit isang disease lang yan or pest can wipe out the entire population quickly. Ayun yung nangyari ngayon sa virus ng COVID. Di ba? So, once na yung ating recombinant organisms ay naging hindi the same way ng gusto mangyari, okay, ayun yung kabaliktaran. Ito yung isa sa mga disadvantages na pwede ma-turn out. So, instead na kaya niyang tumulong, so matu-turn out into harmful bacteria or maging harmful virus. Kaya ito naman din kinakatakutan na kaya agad nitong i-wipe out, sabi nga, or mahawaan the entire population quickly, mabilisan. Which is ito na nangyayari ngayon, tama? So, ano nangyayari ngayon? Isa na yan sa mga nangyayari sa atin ngayon is yung sa virus na COVID. So, ayan na isa sa mga kinalabasan. Okay? Another, we have the creation of superbug is hypothesized. So, yung mga superbug na ginagawa ngayon na kaya nang ibag lahat ng mga gamit natin, kahit computer natin, okay? Madali na lang gawin. Which is, nawawala na tayo ng privacy kung kaya nang ibag lahat ng information na meron sa atin. Another ethical concern about humans trying to play God, ito na, and mess with the nature's way of selection. It is exaggerated by the fear of unknown of what all can be created using the technology and how it is going to impact the civilization. So basically, ethical concerns. Ibig sabihin, nagbabago na rin yung ugali ng tao. Kasi nga, di ba, kaya na nilang mag-modify ng ganito. Kaya ko lang palang gumawa ng ganitong organisms na para protektan. Ibig sabihin, they're trying to play God. So, ibig sabihin, parang,
gusto na nila, parang ginagawa nila si God. Okay? Parang ginagaya na ngayon nila si God na kaya nilang gumawa ng ganito. Without knowing, yung ginawa nila, okay, maging mess sa nature's way of selection. Kasi nga, di ba, natural selection daw dapat yung nangyayari ngayon sa mundo. Pero hindi na yun nangyayari. Okay? Which is selection na ng human. Tao na yung nag-decide kung anong gusto nilang modification ng isang bagay. So, nagkakaroon ng impact yan sa ating civilization. Such a system might lead to people having their genetic information stolen and used without permission. So, another way na ito sa mga limitation ng recombinant DNA technology is kaya na agad nakawin. Okay, yung information or yung genetic information mo without permission. Bakit? For example, nagpa-hospital ka lang, kinuha ka ng dugo without knowing yung genetics mo or yung DNA mo na yun, i-replicate agad nila yun. Diba? Sabi nga natin kanina, pag dumaan sa PCR yun, kayang i-multiple copies yun. So, kaya nang makuha agad without knowing na ginagamit na pala yung genes mo para makapag-create ng panibagong organisms. So, madali na lang. So, for example, yung dugo mo para lang sa blood test. Pero hindi natin alam. May ibang agenda pa pala yun ba't kinuha yung dugo na yun. So, possible agad makuhaan yun without your permission. Pero nakuhaan ka. Okay? So, many people worry about the safety of modifying food and medicines using recombinant DNA technology. So, siyempre, tayo, no? Siyempre, kung nakikita natin, although tayo kasi yung karamihan ng tao na hindi alam yung mga nagiging, ano yung mga modified. Kayo ba, takot ba kayo sa vaccine? Sinong willing magpa-vaccine dito pag meron ng gamot ng COVID? Ako, sir. Willing? Hindi ka takot? Hindi, sir. Matapang. So, bakit? Karamihan ng tao niyan takot. Diba kung nakikita niyo sa survey, ayaw nilang magpa-vaccine. Meron akong kilalang tao na mamatay na lang daw siya, wag lang siya magpa-vaccine. Bakit? Bakit? Kasi yung vaccine na yan, sabi nga natin, hindi naman safe lagi yan or hindi pa kasi alam yan yung side effects niyan for a long term. Ang alam pa lang kasi ng scientists ngayon tungkol sa vaccine na is pang short term lang para mapigilan agad, di ba? Basically, yung ginagawa na lang ngayon na solution sa ating government is short term goal. Hindi siya pang matagalang solusyon. So basically, kung magpa-inject ka nun, you're not sure kung hanggang kailan lang effective yun. Okay? Kaya, worry. Nakaka-worry yun. Lalo na yung mga modified foods, at the same time yung medicines. As biotechnology continues to change, so does its use in agriculture, industry, medical, national agencies, and international organizations strive to set guidelines for safe and ethical practices in the use of biotechnology. So, sabi nga dito, habang yung technology daw na, biotechnology natin ngayon, patuloy na siyang nagpapabago. Okay, in terms of agriculture, industry, and medicine, not only in the local but also in the international. So nagsiset sila, although may nangyayaring ganun guys, may mga limitations sila, meron pa naman silang guidelines, okay? And mga safety protocols and mga ethical practices na kailangan maging maayos dapat, okay? Yung mga vaccine or kung ano man yung minodified nila. So basically may sinusunod silang guidelines, okay? So para masunod yung safety protocol na sinasabi. Kasi sabi nga natin, tama din yung sabi kanina ni sabi ng papaturok siya. Kasi nga, sumusunod yun ng guidelines. Okay, may mga guidelines na sinusunod na dapat yung vaccine na nagawa niya, it should be safe at dumaan niya ng different clinical trials. Yan nga lang ang pinawo-worry ng ibang tao, baka lalo pang mag-trigger yan. Okay? So, ayun yung may ibang worry ng ibang tao. So, hindi naman naiiwasan yung worry of the different people. Okay, so, para yun yung lesson natin for the last week, no? I-clarify lang natin. So, kung meron kayong clarification, pwede na lang i-chat sa GC. Okay, regarding this. Kasi na-record natin siya for, purpose ng ating lesson. Synchron